The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
His name, delighting the Lord for His goodness, and He's Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa salyo na tugtugan, kain ang pagmasdan ng pagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa salyo na tugtugan, kain ang pagmasdan ng pagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras na pangangailangan. Jesus ang katugunan, si Jesus ang ating Panginoon, kailan may di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailan may di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ating Panginoon, kailan may di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Glory to God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon sa isa na namang umaga na kanyang ibinigay upang tayo po ay magpuri sa ating Panginoon, sumamba sa Kanya, at mag-aral ang Kanyang mga banal na salita. Yes, nakatutuwa nga na sa pang-araw-araw nating buhay, kailangan nating purihin ang Diyos na buhay. Yes. Kailangan natin sa panahon na ito sapagkat wala tayong mapagkakatiwalaan kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. Yes. Patuloy na magmamahal hanggang sa walang hanggan nating buhay, mga Amen. kapatid. Ang memory verse of the week natin ngayon ay ang John 4:24. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Okay, sa Tagalog version. Sa Tagalog naman, ang 1:4:24, ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Glory to God. Glory Okay, to God. purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Yes, Okay. Diyos amang Opening prayer. dakila, nagpapasalamat po muli kami sa umagang ito na
ang aming buhay spiritual ay lumalago sapagkat nariyan ka sa amin. Ang iyong presensya, ang patuloy na nagbabago sa amin, pinauunlad ang aming buhay spiritual, at patuloy kami magpapasalamat sapagkat ang layunin namin na mapapurihan ka ay ang tulong ng banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya nga naman sa umagang ito, Lord, purihin ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Tinalakay natin last week yung tungkol sa praising, di ba? Worship and praise, di ba? Praising and worship, di ba? Meron tayong bahaging yan sa ating mga fellowship. Tinalakay natin na yung worship, tinalakay natin last week yung praise. Ngayon, ikalawang bahagi tungkol sa praise. Ang ating Bible verse ay narito sa Psalm 145 verses 1 up to 3. Psalm 145 verses 1 to 3. I will proclaim your greatness, my God and King. I will thank you forever and ever. Every day I will thank you. I will praise you forever and ever. The Lord is great and is to be highly praised. His greatness is beyond understanding. Sa Tagalog, mga kapatid, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, ipasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ikay purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Meron po tayong awitin tungkol sa ating papuri. Aawit muna tayo. Yes. Okay. I wanna praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, Lord, forever and evermore. I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, love you, Lord. I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, Lord, forever and evermore. I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, love you, Lord. Okay. Ito pong Psalm 145 ay isang awit na papuri na isinulat ni Haring David. And it focuses on the greatness, goodness, righteousness, at yung everlasting kingdom ng ating Diyos. Kaya itong Psalm 145 ay napakaganda pong awitin ng papuri, mga kapatid. See, it's about sovereignty, the unfathomable greatness of God. Kaya ito po isang napakagandang awitin. See, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito ay makakapagbigay puri tayo sa ating Panginoon. Pinoproclaim natin yung kanyang kagitingan at kanyang authority. Kaya itong si Haring David, kilala naman po siya na siya ay merong malalim na relasyon sa ating Panginoon at bilang leader ng Israel. Kaya lagi siyang umaawit ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. At alam naman nating lahat, ang kanyang puso puno-puno po ng pagsamba, paggalang. Kinikilala niya palagi ang kagitingan ng Diyos, the greatness of God, the amazing love of God. Yan po ang puso ni Haring David. So what is praise? Oo. What is praise? Ano po ba ang salitang praise, no? Ang salitang praise or papuri ay pagpapahayag ng pagsang-ayon, paghanga o pasasalamat sa isang tao, no? Ginagamit din natin 'yan o sa isang bagay. Ito ay isang makapangyarihang panlipunan at emotional na gamit na ginagamit upang patunayan ang mga tagumpay, palakasin ang mabubuting pag-uugali at bumuo ng mga koneksyon na maaari rin itong tumukoy sa gawa ng paggalang sa isang Diyos o sa mas mataas na kapangyarihan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid,
ay ang papuri ay nangangahulugan ng pagpupuri sa isang tao para sa kanilang katangian, talento o mga nagawa. Ito Bigyan mo ya ng example. mga example kagaya ng ngayon, no? Katatapos lang ng may mga graduation na naganap. So, yung may mga honorable mention, loyalty award, magna cum laude, summa cum laude, and of course, lahat yan ay binibigyan papuri ng mga eskwelahan. Oo, kino-congratulate. Kinikilala sila na ang kanilang kagitingan, ang kanilang pagsusumika, perseverance, ay nagbibigay kahulugan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, papuri din ang ginaganap nila pag nagdadao sila ng graduation. Sa mga employer din, yung mga manager na nakikita ang kanilang empleyado na nagaganap ang kanilang tungkulin na may pagsusumikap at nagiging maliwalas ang environment at nagkakaroon ng buhay ang empleyado, binibigyan din sila ng papuri, mga Na-admire. recognition na Recognition. sinasabi natin, no? Ang pagpapahayag ng panghanga ay nagdaragdag ng motivation at nagpapalakas ng moral at nagpapalakas din ng mga interpersonal na relasyon. Pagdating naman natin sa religious part o spiritual na konteksto, ang papuri ay ang pagkilos ng pagpapahayag ng pagpapasalamat, pagbubugay at pagsamba sa ating Diyos na buhay o sa isang banal na nilalang. Praising God knows no time boundaries, mga kapatid. His people will always have and always will praise God. We praise Him to exalt Him and to magnify His greatness, mga kapatid. Okay. Kaya itong Psalm 145, talakayin po natin ito, praise by praise. Unahin natin yung verses 1 up to 3. Dito po ay makikita natin na ang puso ni David ay punong-puno ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable, sabi niya. Kaya itong verse 1, ito pong scripture ito, itong Bible verse na ito po'y nagsisimula ng isang declaration. Sabi niya, great is the Lord. Ito po ngayon ang nagsiset ng tone, o ito ngayon yung tema ng buong Salmo 145. Ina-acknowledge kasi ni Haring David ang supreme authority ng ating Diyos as the King. Kaya siya ay yumuyukod upang purihin ang Diyos, to exalt Him. Kaya yung pagpuri sa Diyos, praising God, is the greatest form of admiration. Kaya itong umpisa na ito, itong pangunahing pananalita nito, ina-address ni Haring David si God na, My Elohim, O King. And in other times, binanggit po ang salitang Jehovah at 9 times po ito binanggit, mga kapatid. So makikita natin na ang pangalan ng Diyos, ini-emphasize nito ang kanyang walang hanggan at hindi nagbabagong katangian. Ang sabi ni David, I will extol you, my God, O King. To extol is to praise, to lift up high, to exalt. Ino-honor ni Haring David ang pangalan ng Diyos in a personal way. Kaya yung kanyang pagpupuri mula yun sa kanyang puso at directly sinasabi niya, You God, I extol you, you God. So talaga dinidirekta niya ang kanyang papuri sa ating Diyos. And then sinasabi niya ito personally mula sa kanyang puso. At kapag binabanggit o binibigkas o dinideclare ni Haring David ang mga salitang ito, andun po yung kanyang surrendered heart. Ginagawa niya ito na may pagsuko sa ating Diyos. At sinabi niya, forever and ever, at every day. At so gagawin niya ito ng walang hanggan, magpakailanman, araw-araw. Kaya yung sinabi niya na, O King, O Hari, significant statement po ito, mga kapatid, na nagmumula sa bibig ni Haring David. Ina-acknowledge talaga niya
bagamat siya ay isang hari na pinili sa nation ng Israel, nevertheless, ang kanyang hari ay walang iba kundi ang ating Diyos. Bagamat ang Diyos ay hari ng mga hari, si Haring David ay hari, ngunit may higit pang isang hari at yan ay ating Diyos. And that is how David declares God. Kaya sabi niya, O King, you are my King. Sa verse 2. Oo. Ito naman sa talata 2, sinasabi rito, at aking pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Araw-araw ay pupurihin kita at pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. To bless the Lord o pagpalain ng Diyos, ang pagpupuri sa Kanya ay dapat may personal na tuntunin. Hindi mo mapupuri ang Diyos kung wala dito sa puso mo. Kailangan personal na lalabas dito sapagkat nakikita mo ang Kanyang kagitingan. And to praise Him ay kailangan, sinabi rito, araw-araw nga, no? If we praise God, tandaan po natin, we will spend all eternity praising the greatness of God. Kaya nga si David, patuloy siyang niyang pinupuri ang Diyos at nang walang hanggan sapagkat ang kagitingan ng Diyos ay walang hanggan, mga kapatid. Ang sabi niya, great is the Lord and greatly to be praised. What does it mean? Dinideclare niya na ang Diyos, ang kagitingan ng Diyos at ang kanyang worthiness ay napakabanal at eternal, mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya, praise Him, praise Him, praise Him. Pinagsasama-sama niya yung magpupuri. Kumbaga sa kanyang bibig, yun na lang ang kanyang minemeditate araw-araw. Sapagkat nadarama sa Haring David na hindi karapat dapat na itago ang papuri sa Diyos o bigyan siya ng kalahating papuri. Kailangan wholehearted devotion to praise Napansin Him. niyo ba, mga kapatid, dito sa ating verse na binasa, si David determinado talaga siya na purihin ng Diyos. Kaya dito sa verse na ito na binasa natin, alam niyo may sinabi siyang 4 na beses, Yes, I will. Sabi niyang ganyan, I will proclaim your greatness as my God and King. I will thank you forever and ever. See, every day, I will thank you. And then, I will praise you forever and ever. So, magiting ang ating Panginoon. Great is our Lord. Kaya yung kanyang kagitingan, yung greatness niya, No, God's greatness is beyond comprehension. Ibig sabihin, ang kadakilaan ng Diyos ay hindi kayang unawain ng tao. Tinatawag tayo na kilalanin na ang kanyang mga paraan at pag-iisip na mas mataas sa atin. Hindi natin malalaman ang kadakilaan ng Diyos hanggang hindi natin binibigyan ng kahalagahan ang pagkakalikha sa atin, ang pagkakalikha ng mundo para sa atin, at mabibigyan lang natin ng kahulugan nito kapag pinupuri natin siya araw-araw. Ang kanyang kadakilaan ay likas. Ito ay kung sino siya at hindi kung ano ang kanyang ginagawa. At mababasa natin yan sa Awit 48:1 at Jeremiah 10:6. Ang sabi sa Jeremiah 10:6, wala nang ibang tulad mo, O Yahweh, ikaw ay makapangyarihan, walang kasindakila ang iyong pangalan. At sa Awit 48:1, dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. kaya itong praise na ito, nag-emphasize po ng the supreme and unparalleled nature of God. See, yung greatness ng ating Panginoon is a recurring theme. So makikita po natin yan habang binabasa natin, inaaralan natin ang banal na salita. Ito po ay laging hinahayag ang kagitingan ng ating Panginoon. Yung Hebrew word for great is gadol, G-A-D-O-L. Now, it conveys a sense of magnitude and importance. Kaya all throughout the Bible, dito sa Old Testament, makikita natin po ang kagitingan ng ating Panginoon. Mula pa noong umpisa doon sa creation, yung kanyang acts of deliverance, yung pagliligtas na kanyang ginagawa, yung kanyang tulong at yung kanyang covenant faithfulness. Sa Exodus 15:11, ang greatness ng Diyos ay dinadakila, sineselebrate
sa pamamagitan ng awit ni Moises when they crossed the The Red Red Sea. Sea. Kaya sabi ni Haring David, God is great and is greatly to be praised. Kaya yung response natin mga kapatid, ano ang pwede nating ibalik sa kagandahang loob ng Diyos sa atin? Ano ang pwede nating ibigay sa Kanya sa lahat ng mabubuting gawa na ginawa Niya? Ano ang pwede nating ibalik sa ating Panginoon sa kaligtasan na ating natanggap? Ano ang pwede nating ibalik sa ating Diyos sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo upang tayo po ay mapatawad, kundi Siya po ay ating sambahin at purihin. You see, mula sa ating puso, sa ating kaisipan, mula sa ating buong pagkatao, purihin natin ang Diyos. Lahat ng ating pagkilos, yung ating buhay, let everything that we do, whether we work, we eat, whatever we do, kapatid, let it be done all for the glory of God. Kaya dakila ang ating Diyos, kaya ang pagpupuri, hindi lang po ito one time na gagawin natin. This must be our lifestyle. Araw-araw, bawat kilos natin, bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Kaya itong Psalm 145, tinatawagan po tayong lahat tayo, magpuri tayo sa ating Panginoon, sambahin natin ang ating Panginoon. Kung makikita nga natin sa Psalm 150, gagamit ka pa ng iba't ibang mga instrumento at mga pagkilos o action sa pagsamba. Kaya mahalaga din bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng communal praise and worship. You see, mag-gather tayo, mag-offer tayo ng sacrifices, umawit tayo sa ating Panginoon, awitan natin siya, sing a new song to the Lord. You see, hanggang dito sa New Testament, mahalaga, we are being encouraged, to offer sacrifices of praise in Hebrews 13:15. Kaya ang sabi, yung greatness ng Panginoon, unsearchable. Mahirap unawain, pero napakagiting po talaga. Napakalawak, magiting. Malawak, unsearchable, hindi mo nga misa maunawaan pero magiting po ang Panginoon talaga. Glory, glory, glory to God. Isa siyang Diyos na hindi mo malirip ang pag-ibig, napakalalim, napakalawak, ang kanyang pagkilos, kakaiba He always does everything in love. At minsan hindi natin namamalayan, He is performing miracles in our lives. So, okay. Meron nga tayong awitin dyan The Lord is great. Awit tayo ulit. Sige. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Amen. Glory to God. So, glory to God, mga Glory to God. kapatid. no? God deserves our praise. God deserves our worship. Oo Alam nga. nyo, napakagiting ng ating Panginoon, napakalawak ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kagitingan.
Lagi siyang kumikilos sa buhay natin. Minsan, di na nga natin nare-recognize no, sa dami ng ating mga inaasikaso araw-araw. Pero nandiyan po ang Panginoon, laging nakatingin sa atin. Dinadakila natin ang ating Panginoon dahil sa kanyang kagitingan, sa kanyang nature. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga itong binanggit sa huling talata ng 145 verse 3, yung His greatness is unsearchable. Ibig sabihin, it reminds us that there is always more to learn and discover about God. Ito pong ating pagtahak ng ating spiritual na pamumuhay kasama siya is one of continual growth and revelation na ipapahayag ng Diyos. Ito pong statement na ito, it acknowledges the infinite and incomprehensive nature of God's greatness. Kaya yung salitang unsearchable, ito po it suggests that human understanding is limitado and cannot fully grasp the extent of God's majesty. But itong concepting to ay it also reflected in Romans 11:33 where Paul marvels at the depth of God's wisdom and knowledge, mga kapatid, no? Kung saan namangha si Pablo sa lalim ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya nga sa mga sitwasyon na minsan we face with uncertainty, uncertainty, sorry, or challenges, mga kapatid, remembering God's unsearchable greatness can provide comfort and assurance that He is in control. As believers, ang ating buhay should reflect a continual attitude of praise, recognizing God's greatness in all circumstances. Tandaan po natin, nung binanggit natin ng worship is an attitude of the heart, while praise is an outward expression. Kaya nga itong Hebrew words for praise, ito po ay verbs, they speak of an outward action, mga kapatid. Okay, number 1. Ito po yung mga salita na ang kahulugan ay praise. Take note of this. So, yung Old Testament words na actually ang ibig sabihin nun ay praise. Number 1, halal. H-A-L-L-L-L-A-L. Halal. See, ito yung frequently used na salita sa Old Testament for praise. Ang ibig sabihin nito ay to produce a clear sound, to boast, to celebrate, to glory in. So, ito po ay nangangahulugan na kailangan ay ando doon yung ating buong puso, pagkilala, pagbibigay papuri. Let us celebrate. Alam nyo ba yung halal is used 165 times in the Old Testament. It is translated as praise. The word halal is part of a larger word which is hallelujah. So this is a combination of the word halal, praise, and Yahweh. Kaya hallelujah. So together, they mean praise Yahweh or praise the Lord. Kaya yung praise is a genuine appreciation for God. Okay. So it is expressed through biblical commands like singing, shouting, clap your hands, lift your hands, we kneel, we bow, we prostrate, we dance, we play music. All of this we give unto the Lord. Now, we have a second word. Okay. Hilwi. H-I-L-L-U-W-I. Again, this word is derived from the word halal. It means celebration of thanksgiving for the completion of harvest. Ito po ay ginaganap. Di ba, pag ikaw nagtanim, matagal, mag-iintay ka na tumubo at hihintayin mo na magkaroon ka pa ng bunga. Until such time, meron ng harvest. Now, kapag harvest time na, ito po ang ginagawa nila. Umaawit sila. Nagbibigay papuri. Sapagkat meron silang aanihin. Ay, alam nyo ba, ang araw ng pag-ani ay talaga namang celebration.
Aba, sa tagal ba naman na naghintay ka eh. Inalagaan mo, umulan, umaraw. Pero there are times hindi pa nga tutubo eh. Di ba lahat ng tinanim? Pero kapag ka mayabong, mayaman, masagana, lalo na yung ating mga itinanim, ay this calls for a celebration. Ito yung hiluin. Umaawit sila. Tapos na kasi yung mahirap na gawain. Hard work. Yung mga ginagamit natin sa pagtatanim o nilalagay na sa isang tabi, ang gagamitin naman nating tools ngayon, pang-harvest. Kaya ang mga tao, talaga namang, this is a merry celebration. Singing and dancing, yan po ang kanilang ginagawa. So, the rejoicing is an example of thanksgiving and praise. Okay, number 3, ikatlo naman natin, number 3. May tinatawag tayong tehila. 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 Spell is- Baka ma-misunderstood nyo. Merong Tehila. salitang tequila kasi alak po yan. Ito, tehila. Tehila, T-E-H-I-L-L-A-H. Another word derived from halal, mga Halal kapatid. pa rin, oo. Sa pagkakataong ito, ang diin ay nasa pag-awit naman. At kaya inaawit natin ang ating praise or halal, ang ating pagdiriwang. Inaawit natin na ito ng isang malinaw na awit na papuri sa Diyos. Ipinagdiriwang natin siya sa pamamagitan ng awit, at ang mga awit at himno ay dapat na malinaw at hindi mapag-aalinlangang mga awit ng papuri sa Diyos. Kaya nga, masaganang masagana ang ating buhay pag umaawit tayo ng papuri sa ating Diyos, di ba? Kaya we are to boast. Kailangan ipagmayabang natin, ipagmalaki natin tungkol sa Kanya sa parehong salita at musika, mga kapatid. Okay. Ang pang-apat naman ay tinatawag na Shabbat. Spell. S-H-A-B-A-C-H, no? Shabbat. Oo, this means to shout with a loud voice, a shout of triumph, glorifying in the victory. Praise does not always have to be noisy. We do not always have to shout, but there are occasions when a triumphant shout is the only lifting manner in which to praise our God. Kaya pag dumarito yung ganong occasions at nag-aarise yung ating puso na sumigaw, do not be half-hearted. Let your shout of praise be a resounding one. Kasi kung minsan, totoo naman ito kapatid, di ba minsan, mabibigla ka. Tapos biglang halimbawa, merong naganap na hindi mo akalain, naganap. Biglang ay praise ka! No. Masisigaw ka talaga, di ba? Tapos mapapaawit ka. Mapapaawit. Ay, glory to God, glory to Tapos minsan, halimbawa, meron kang gusto. Tapos pinagpipray mo na, Lord, gusto ko na ganito. Biglang may nagbigay sa'yo, may nagregalo sa'yo. Pagbukas mo, hallelujah! Praise the Lord! Sisigaw ka talaga. Lalo na siguro yung mga nakapapasa sa mga government examination, di ba? Nakikita mo habang binabasa lang yung pangalan na Para sa sisigaw yan. listahan. Oo, Ay, glory to God, sisigaw. praise the Lord, di ba? Sisigaw yan eh. Napapasa. Tayo na, alam naman na natin lahat yung mga kapatid, di ba? Nangyayari sa atin yan. Yan yung Shabbat. Sa Psalm 47 verse 1, shout unto God with a voice of triumph. Tagumpay. Oo. Kaya God is sovereign, gracious and loving, therefore deserves our adoration. Okay, mga kapatid. kalima naman. Samar. Ayan. Z-A-M-A-R. Now, the meaning is to touch or play the strings. Now this reference to praising God using a musical instrument. So, kasama rin dito yung pag-awit. Kaya lang may kasama itong musical instrument. Okay, yung Psalm 150 verses 1 up to 6, diba, gumamit doon ng mga instrumento. Now, next is, ika-anim, Yada. Y-A-D-A-H. Ito naman po ang meaning to give forth a confession of thanks. Paggalang, to revere, and worship. To give thanks or praise. To extend hands. The Hebrew word for extending the hands in thanksgiving and praise. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Di ba? Gumaganon tayo. Ito po yung yada. So, we praise God. We extend our
hands. See, it conveys the thought of, see, Lord. Kasi pinupoint natin sa ating Diyos, ang ating papuri, ang ating pasasalamat, ang ating pagsamba. See, giving thanks with an extended hand towards God. Kasunod naman, May tinatawag tayong TODA. Toda. Spell natin ulit. TOWDAH, mga kapatid. Ito pong salitang ito ay comes from the same root word As as yada. yada. No? Kaya nga it has a very similar meaning, but it is even more specific. It means the extension of the hands in adoration and thanksgiving. Ibig sabihin, talagang napakataas. Itinataas mo, isinisigaw mo, Hindi mo lang basta ina-adore mo. itinaas ko. Ina-adore mo talaga ang ating Panginoon, mga kapatid, no? And another one is barak, no? Barak means to kneel in adoration. Ito po yung posture of the whole body. Ibig sabihin, yung pong pagluhod mo. It gives volume, it speaks of volumes of praise, no? To kneel before someone is to manifest humility and to demonstrate their superior worth and position. Kaya nga, pagluhod natin, ina-acknowledge natin, Lord, napakaliit ko, napakalaki mo, kaya dapat ka lang purihin. Amen. Okay. Ano naman ang mabuti po na pag-aaralan natin ang tungkol sa worship and praise para alam natin ang tamang paraan kung paano natin bibigyan ng papuri ang ating Panginoon. Bagamat basta sabihin mo lang, glory to God, hallelujah, praise the Lord, nasa puso natin, magandang matutunan pa rin natin ang mga dapat malaman tungkol sa papuri sa ating Panginoon. So, unang-una, ang praise natin, physical expression. See, hindi naman yung basta tahimik. Although we can praise God, tahimik lang tayo, nakikinig tayo. But basically, ang praising po ay Pinapakita may in physical action. expression. You see, ito po ay nagpapakita ng paggalang natin sa ating Panginoon. Alam nyo, kapag ang puso natin, ang laman nito ay talagang worship, praise, lalabas talaga yan eh. Because the mouth speaks of what the heart is full of. Kaya kapag ang puso natin, punong-puno talaga ng papuri, pasasalamat, pagsamba, lalabas yan eh. Di ba tayo ng mga Kristiyano, pag merong tayo kausap, lagi na sabi, I praise God. I thank you, Lord. Glory to God. Kasi yun ang laman ng puso natin. And then, kapag physical expression, pangalawa, audible sound. Kailangan naririnig, sinasabi. Kaya sinasabi natin, praise God. Okay? Kaya sinasabi natin, merong lumalabas na audible sound. Okay? Ikatlo, yung physical action. Kaya may kamay pa, tinataas pa natin ganyan, di ba? Glory to God, hallelujah. Pikit pa yung mata, no? Sabay sigaw, glory to God, di ba? Nangyayari po sa atin yan, mga kapatid. And then, alam nyo, ikaapat pa, emotional release. Emotional release. Sinisigaw mo. No? Oo, sinisigaw talaga natin. Kaya, ang praising, talagang ini-express mo anong sa loobin ng puso mo. Kasi kapag masaya ka, hindi maaaring itago eh. No? Pag hindi talaga, pagpunta ka nga sa doktor eh, sabihin sa'yo, ang kanta ng result ng lab test mo ah. Okay na lahat, normal. O sige, bawasan na natin yung mga maintenance mo. Ay, praise God! Tapos, di ba, sisigaw ka na, glory to God. Kaya minsan nagagulat yung mga doktor eh. No? Baka sumisigaw tayo kaagad na praise the Lord sa harapan ng doktor eh. Kasi yun ang laman ng puso natin eh. At saka yung ating paggalang, pag-ibig natin sa ating Panginoon, nasa puso natin, lalabas at lalabas talaga. At ikalima, alam nyo ko ano? Reverence. Yung ating pagbibigay papuri, katulad doon, sabi sa doktor, uy, okay na. Di ba? Magaling ka na. Wala na yung sakit mo. Paggalang sa Diyos, glory to God, hallelujah. Salamat, Panginoon, glory to God. Di ba? Sarap ang doktor, glory to God, hallelujah. Tataas pa rin, glory to God. Yung doktor, napapatingin na gano'n sa atin. Di ba? Di ba? Emotional release eh. At paggalang sa ating Panginoon. Kasi tanging Diyos lang naman talaga ang makakapagpagaling sa atin. Siya lang naman ang makapagbibigay ng tulong sa atin. You see? Kaya pag sabi natin ng praise God, hallelujah, glory to God, yan po ay act of reverence. So, pero merong mga hindrances sa pagpuri sa Diyos. Oo.
na kailangan natin talakayin, mga kapatid. No? Alam din natin. Oo, sige. Ano yung unang hindrance? Ang unang hindrance ay, what do you think? Dito po sa Psalm 150 verse 6, saka 115 verse 7, basahin ko muna. David says, "Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord." Merong importanteng praise dito. Let everything, everything oo. that has breath Oo. praise the Lord. Oo. Let everything, lahat. Kaya nga, kung may hininga ka, yung hiningang yan ang gagaling sa Diyos, you are alive and you should praise God. Amen. Yan, Okay. So, Yung Bakit? Psalm 115:17. oo, the dead, praise not the Lord. Ibig sabihin, Hindi na makakapagpuri. hindi makakapagpupuri, patay na eh. Wala na. Walang hininga na. Wala nang Oo, hininga. oo. Kaya nga, Oo. itong unang tatalakayin natin ay Hindrance. ay sin is the first hindrance to praise, mga kapatid. Ang kasalanan ang unang hadlang sa pagpupuri sa Diyos. Kaya nga itong basic reason why the unconverted, yung mga taong hindi na pagbago ang kanilang kalooban, hindi nakapagpupuri sa Diyos. Isa rin itong dahilan kung bakit hindi ginagawa ng ilang Kristiyano. Kaya pag merong mga kasalanan na nakatago, Hindi makapuri. Hindi makapuri, no? Oo. Katako. Ang hindi pinagtapat na kasalanan ay humahadlang sa atin sa presensya ng Diyos. Kung tayo ay may kamalayan na tayo'y, maaaring nga sabi na, hindi yata ako napatawad nito, namumuo yan sa dibdib natin, kaya hindi tayo makapagtaas ng ating kamay, hindi natin mapupurihan ng Diyos sapagkat may nakatagong kasalanan dito sa buhay natin. Anong gagawin? Kaya ang kailangan, kung mayroon, if I regard iniquity in my heart, if I am aware of my sin in my life, ang sabi na the Lord will not hear me. Kailangan i-confess. Kaya i-confess natin Hingi ng yan. tawad sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan and iniquity separate us from God. Sa Isaiah 59:2. Oo. And we lose whatever communion we may have previously enjoyed, no, mga kapatid. Kaya nga ang pagkakasatuparan ng kasalanan sa ating buhay ay nagbubuklod sa ating dila upang harapin ang ating Panginoon. Papuri ay tanging sa Diyos lamang at ang nais ng Diyos ay kabuuan ng paglilinis sa ating katawang lupa kasama ang ating kaluluwa ating spirito. O kaya kapatid, pag may nakatagong kasalanan, mahirap talagang mag-praise the Lord. Kaya confess. 1 John 1:9. Yan. Yun naman ang solution. Magpalinis tayo sa ating Panginoon at mayaman ang dugo ni Kristo upang magpatawad sa ating mga yun ang una, sin. Pangalawa, self-condemnation. Meron talagang mga tao, alam nila meron silang kasalanan and they condemn themselves. No. At sila na mismo, hindi sila makapagpuri kasi makasalanan ako eh. Dami ko kasing errors kay Lord. Napipigilan sila. Hindi po mga kapatid, mapagpatawad ang ating Panginoon. May mga tao kasi hindi nila muna mapatawad ng sarili nila. Merong ganoon talaga. Luma na, noong pa, nagawa nila. Pero dala-dala pa rin nila sa kanilang sarili. At ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi sila makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya tinuturoan tayo ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, in Hebrews 12 verse 6. Kasi kapag tayo, Hebrews 12 verse 2, kasi kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, mabait ang ating Panginoon, siya naman po ay nagbibigay ng tulong at pinatatawad tayo at binibigyan tayo ng pagkakataon na mamuhay tayo ng maayos at lalo tigit, tayo ay may relasyon sa Kanya. That's why kaya makakapagbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Kasi kapag tumingin tayo directly ka our Lord Jesus Christ, mawawala yung ating focus doon sa ating mga pagkukulang sa Diyos. But rather, our focus will be on our Lord Jesus Christ. And secondly, the more we look to Jesus, we meditate on Him, we occupy our thoughts in Him. So, and the more we desire to praise Him, kikilos naman po ang Diyos at tayo ay gagawaran niya awat grasya niya at para tayo po ay makapagbigay papuri sa ating Panginoon.
And then, thirdly, Oo, meron po, alam nyo kung ano yung third hindrance, ano? Yung tinatawag nating worldliness. So, Oo. Oliver Cromwell once defined worldliness na ganito po. Everything which still my affection for Jesus Christ. Lahat po ng mga bagay na inilalayo o ninanakaw ang ating puso, attention, Puso. upang i-adore at purihin ang ating Panginoong Diyos. Worldliness is the opposite of spirituality. Kaya itong condition na ito, pag ito'y nagpe-prevail sa ating damdamin, sa ating kaisipan, sa ating pag-iisip, no? At nakasentro sa mga bagay na nakikita natin sa mundo, na bibigyan ng kahalagahan natin ito sa ating buhay, rather than the things of God and His kingdom. Kaya ito pong the cure for this problem is to become more and more Christ-centered. Sapagkat sa our awareness and appreciation of Him increases, worldliness will decrease accordingly. Ibig sabihin, kapag tayo laging nakaukit, ang ating damdamin kung sino ang Diyos, malalayo tayo sa buhay na hindi karapat-dapat, yung tinatawag nating worldly things. Kaya nga our first concern as Christian is to please the Lord. Why? Mga kapatid, if we become too concerned with pleasing men and winning their approval, we shall be in danger of displeasing God. No? Amen. Ang pang-apat po ay yung a wrong concept of God. What does it mean, mga kapatid? This is frequently a strong hindrance to praise, mga kapatid. Kasi karamihan sa atin, many have a completely negative view of God. They see Him, God, as someone who is constantly trying to catch them in something failure so that He can condemn them. Ibig sabihin, si Lord naman lagi na lang ako nakikita na ang aking pagkakamali Kaya natatakot tuloy ako sa Kanya. Ay, lumapit. Maling konsepto po yan. Kasi merong mga tao akala nila sobrang magagalitin ang Diyos. They feel He is opposed to everything they do. Lahat na lang nakatingin si Lord sa akin. Kaya nga nakakahiya tuloy na lumapit. Meron talaga akong mga ganun tao. They feel there is little hope of pleasing Him and enjoying His approval. No? They view God as a creature who is determined to stop people from enjoying themselves in every way. Hindi po mga kapatid, lahat po ng nararanasan natin, yan po ay kaloob ng Diyos, pero wag natin doon lang tayo nakatingin, doon lang natin pinopokus ang ating sarili. Mandi, pasalamatan natin siya sapagkat ang lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa Kanya. Kung may masama tayong nakikita, layuan kaagad natin yan at i-focus natin ang ating sarili. Kaya praise begins to rise in our hearts only when we gain a right concept of God. Ibig sabihin, the Holy Spirit must show Him to us as He is really is. Ang katulong natin ay ang Banal na Espiritu. Siya po ang magtuturo kung ano po ang dapat nating gawin. Kaya pagbasa ng mga salita ng Diyos ay isa pong wonderful cure for wrong concepts of God. Kailangan nating matutuhanan kung ano ang mga salita ng Diyos. Kaya ibukas po natin ang ating pag-iisip at i-allow natin ang Banal na Espiritu na i-reveal niya sa atin ang lahat ng katotohanan tungkol sa Kanya. Many who read the Bible have their minds close to the truth. Kaya nga minsan pag nakababasa ng hindi maganda sa Biblia, akala nila ganun ba tama? Ayoko na yatang basahin ito. Nawawala ng gana. Tandaan po natin, a true awareness of God, of who and what He is, will surely lead us to praise and worship Him. May ikalimang reason na hindrance, religious traditions, mga kapatid. Noong unang panahon sa Old Testament, marami ho silang mga traditions. Matthew 15:16. At yung maraming mga tao, lumaki sila doon sa mga traditions. Kaya minsan, meron talagang mga tao, bakit ako a-attend dyan? Taas kayo ng taas ng kamay. Hindi naman ganyan talaga ang pagsamba. Dapat quiet ka lang. Bakit kayong maingay? Meron pong magsasabi ka na, ayoko dyan, maingay kayo. Ganon. Ba't kayo nagsisigawan? Sabi niya, you're stamping your feet, you're dancing, yung mga ganoon. You see, meron po kasing mga pamamaraan noong araw na kinalakihan ng mga
tao. Ika-anim, alam niyo kung ano? Pride. Mapagmataas. Hindrance po ito, mga kapatid. Bakit naman akong magpupuri sa Diyos? Diba? Ang lahat galing sa Diyos. Lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Kailangan kilalanin natin siya na magiting, na mapagmahal, na nagsusupply ng lahat ng kailangan natin. Hindi. Sabi niya, bakit masipag naman din ako sa buhay ko eh. Diba, matyaga naman din ako, kapatid. Kailangan po kilalanin natin na ang Diyos pinagagalingan ng lahat. Huwag tayong maging mapagmataas. Kung meron sa atin na napakagandang nagaganap sa buhay natin, alam niyo, bigay pa rin talaga ng Diyos. Kung may maganda kang kalalagayan sa buhay at feeling mo, popular ka, angat ka, kinikilala ka, si Lord pa rin yun. Pagkat anong magagawa ng tao? Ang lahat ay galing sa makapangyarihang pagkilos at miraculous na pagkilos ng ating Diyos. Let that be revealed unto you by God Himself. Kasi kung minsan, hindi lang natin namamalayan kasi araw-araw God is creating miracles in our lives. Samantalang minsan, di na nga natin na ipagpipray. Ngunit ang Diyos kumikilos. Kaya lang mga kapatid, let us be humble. Kilalanin natin na ang Diyos ang lahat ng pinanggagalingan ng nasa atin. See, no one can have anything unless the Lord gives it to him. At ikapito, alam niyo kung ano pa? Fear of man. Fear of man. Oh, mas kinatatakutan natin yung tao eh. Baka kung ano sabihin eh. Baka anong Sasali ako sabihin? sa inyo, magpipraise the Lord pa ako. Kasabihin, ikaw naman, sali-sali ka na rin yan, praise the Lord ka na rin. Kasi naman meron talagang nagsasabi kasi ng ganon. Kaya tuloy, wag na lang, baka kung ano sabihin pa. Yung tao. No. Sa Proverbs 29:25, no, verse 25, the fear of man bringeth a snare, no? Ibig sabihin, the fear of man, yung mga kanyang thoughts and opinion, ay nagkakreate ng real snare in which many have been caught. Minsan natatakot tayo, kung lalo na pag napagbigyan ka ng isang bagay na malaki, natatakot kang magalit sa'yo, ayaw mo siyang masaktan, binigyan ka niya ng pabor, yung pabor na yun ay kumbaga humahad lang upang purihin mo ang Diyos. Ang nangyayari, natatakot sa kanya, baka binigyan na kita ng mga bagay na dapat mong mapangalagaan o mabigyan ka ng kasiyahan, tapos hindi ka man lang marunong magpasalamat o pumuri sa akin. Kaya natatakot ka tuloy na mas purihin ang Diyos kaysa lagi mo pinupuri ang taong nagbibigay sa iyo ng mga bagay na nakikita mo. Tandaan po natin, ang papuri sa Diyos ay kailanman hindi dapat mawala Kaya sa ating nga, mga kapatid. kapatid, alam niyo, Ang lahat buhay po natin, talaga, yung ang hininga natin, once na mawala na, wala galing na. po talaga sa Diyos, lahat, mga kapatid. No. Kaya nga itong ang takot sa tao ay isang patibong ng kaaway, mga kapatid, no? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yan ang tandaan natin. Proverbs 9:10. Kung talagang ginagalang natin ang ating Panginoon, hindi dapat tayo matakot sa tao. Dapat nating laging hangarin na mapasaya ang Panginoon sa lahat ng bagay. Huwag kailanman hayaan ang kanilang mga opinyon, yung mga opinyon ng tao na hadlangan ka o hadlangan ang iyong pagnanais at intensyon na ibigay sa Diyos ang papuri na nararapat sa Kanya. Kawalo, alam niyo kung ano, satanic suppression. Totoo to. The most serious of all hindrances ay satanically inspired suppression of praise. Meron talaga mga possessed sila ni hindi nga mabanggit yung salitang Jesus. Kasi pagkilos po yan ng kaaway. Kasi si Satan, ang gusto niya, siya ang purihin. Gusto niya siya ang sambahin. Kaya pagka nakakakita siya ng mga tao na nag-praise the Lord, nagagalit siya. Ayaw niya na ang mga tao sambahin ang Diyos at kilalanin ang Diyos. He is so filled with jealousy. Ayaw niya na ma-magnify na kinikilala ang ating Panginoon. Kaya kapag ang isang tao hindi
praise the Lord. Naku, titingnan po natin, pag-pray po natin. Kasi kailangan po, kapag ang isang puso ng tao is filled with the Holy Spirit, malaya po ito na nakapagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Okay. Now, tingnan naman natin mga kapatid, bakit ba kailangan purihin natin ang ating Panginoon? You see? Oo, bakit nga ba? Psalm 47 verse 7 says, to sing praises with understanding. Ano ibig sabihin nan? We should know why we are offering praises to God. Ito po yung mga bagay na mga scriptural reasons why we should do so, no, mga kapatid. No? Unang-una, Psalm 149 verse 1, praise God because of who He is. No? Praise ye the Lord. In other words, praise Him because He is the Lord. Siya po ang ating Panginoon. Siya ang pinakamataas na otoridad, ang pinakamataas na kapangyarihan, ang hari ng lahat ng mga hari at Panginoon, higit sa lahat ng Panginoon. Siya ay, He is the maker of all things, therefore He is great than all things. Great is the Lord and greatly to be praised. Psalms 48 and verse 1 and Psalms 96 verse 4. Mga Now, kapatid. secondly, praise the Lord because praise glorifies God. Okay naman. You see, Psalm 50 verse 23. Talaga naman po nakakataba sa puso ng Diyos na siya ay purihin. Nararapat lamang mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. And then we praise God because God commands us to. praise. So praise ye the Lord is not a suggestion or request. It is a commandment. Psalm 100 verse 4 commands believers to enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. In Psalm 148, you know what? Commands all creations, angels, sun, moon, animals, and humanity to praise the Lord. Oo nga naman. Ika-apat, praise the Lord for all His benefits. Psalm 103 verse 2, praise the Lord my soul and do not forget how kind it is. Then ikalima, praise God for His goodness. Dito naman sa Psalm 107 verse 21. They must thank the Lord for His constant love, for the wonderful things He did for them. Alam niyo po, napakarami ng ginawa ng Diyos ever since the creation. God has done so many wonderful things for us. We could never speak of them all. And then praise God for His mighty acts. Magiting na pagkilos. You see? Psalm 150 verse 2, praise Him for the mighty things He has done. Praise His supreme greatness. Ikapito. And number 7, it is good to praise and give thanks to God. Napakabuti o napakainam na purihin at pasalamatan natin ang ating Diyos. Psalm 92 verses 1 to 4, it is a good thing to give thanks. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High, God, to proclaim your constant love every morning and your faithfulness every night, with the music of a string instrument and with melody on the harp. Your mighty deeds, O Lord, make me glad because of what you have done. I sing for joy. Alam niyo mga kapatid, kapag ka talaga namang na-realize natin yung, when there are times when you meditate, kausapin mo si Lord, paalala niya sa iyo lahat ng kanyang mga mabubuting ginawa, papaalala niya sa iyo na, di ba noon may kahilingan ka sa akin, binigay ko na sa iyo, nakalimutan mo na, natanggap mo na. Ay, oo nga, Lord. Glory to God, praise the Lord. Mapapaawit ka talaga, kapatid. Kasi kung minsan may mga pangangailangan tayo, si Lord, binibigay na agad eh. Hindi mo pa nahihiling, binibigay na eh. Yun lang mga kapatid, yung mga ganong situation, kailangan ma-realize natin eh. Purihin natin ang ating Panginoon. Tumingin ka sa labas, napakaganda ng puno, napakaganda ng mga bulaklak, ng mga halaman, napakaganda. Pumunta ka sa palengke, napakarami ng prutas, napakarami ng gulay,
napakarami ng isda. All of these are provisions of God. You know, pupunta ka supermarket, punta ka sa mall, everything comes from God. Kaya lahat ng nasa atin, purihin natin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga creation. It's a good thing to sing praises to God. Sing a new song to God. You see? It's pleasant and right. Tama, mabuti, mahusay, proper, na tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. No. Ikawalo. Praise God for He is worthy. Worthy. The Lord is worthy of praise. 2 Samuel 22 verse 4 and Psalms 18 verse 3. I call to the Lord and He saves me from my enemies. Praise the Lord. Number 9, praise magnifies God. Yes. Psalm 69 verse 30. I will praise God with a song. I will proclaim His greatness by giving Him thanks. And 10, praise is proper. Ibig sabihin, ito po'y nauukol. Angkop ito. Tama. Tama ito. Tamang Oo. pagkilos. Praise is proper for the upright. Tayo po yan, mga kapatid. Proper means right, fitting, appropriate, and becoming suitable. Ang sabi nga ng Diyos, God says the garment of praise is most becoming upon them. Rejoicing in God and praising the Lord is suitable and proper for the child of God, mga kapatid. Another thing, pang-11, mga kapatid, praise generates power. Ito po nagbibigay ng kapangyarihan, no? Psalm 84 verse 4-7, David says, Blessed are they that dwell in thy house, they will still be praising thee. Blessed is the man whose strength is in thee, they go from strength to strength. Pag nagbigay ka ng papuri sa Diyos, alam mo, you feel good. You feel good, really, you feel good. Lumalakas ka, nagkakaroon ka ng inner spiritual strength. You know, there are times, sa dami ng mga situations sa buhay natin, nalulumo tayo. Anong sinasabi sa atin ng Biblia? Magpuri ka sa Diyos, awitan mo ang Diyos. Ikaw ang makikinabang. Talapit ang presensya ng Panginoon, you see, at bibigyan niya tayo ng kalakasan, strength from strength, strength to strength, power to power. Lalakas tayo mga kapatid. At mayroon kang mararamdaman na kakaibang kaligayahan sa iyong puso kapag nagpuri ka sa ating Panginoon. And then 12, you know what? Praise grants our heart's desires. Gusto mo matanggap yung mga prayer request mo, purihin mo ang Diyos. You see, the Lord gives us the desires of our hearts. Kapag ang ating papuri, tinuon natin buong puso sa ating Panginoon, nasiyahan ang puso ng Diyos, oh my goodness, hindi malirip, hindi masukat na biyaya ang matatanggap mo. Mga kapatid, tunay na dakila ang ating Panginoon. Gusto mong pasayahin ang puso ng Diyos, awitan mo siya, purihin mo siya. Hindi mo na kailangan yung mga tama at magagandang awitin. Basta mula sa puso, bigkasin mo ang papurit pagsampa sa ating Panginoon. Ikasisiya yun ang kanyang puso. No. Number 13, alam nyo, praise precedes victory. No. Nung si King Jehoshaphat, sinilid niya yung mga tao ng Diyos into battle against their enemies. Okay. Oo. Unang-una, bago siya sumabak sa battle, God instructed him that he should appoint singers unto the Lord. 2 Chronicles 20. Kaya nga, they went before the army praising God and saying, Praise the Lord, for His mercy endureth forever. Kaya nga, when they began to sing and praise, the Lord set ambush sa men. Ibig sabihin, nagsimula silang umawit, naglagay ang Diyos ng mga nagpadala ng pangunahing mga mag-aambo sa kanila, no? Laban sa mga anak ni Aman, Moab at ng bundok ng Seir na nagsiparon laban sa Huda at sila ay natalo, saktan, mga kapatid. Sa 2 Chronicles 20, 21, 22, ganito po ang sinasabi, matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga taong ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit,
Purihin si Yahweh, ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitin, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. After consulting, that's it mga kapatid. No? Ano ang kanilang ginawa mga kapatid? Umawit ng papuri, pinuri ang Diyos, nagpadala ang Diyos ng mga army na umaawit. Praise the Lord. His love is eternal. Kaya nagpanik ito pong mga kaaway. Anong ibig sabihin nito? Tayo Imagine po mo, to. merong battle. Mm. Tapos sabi ni Lord, mamili ka ng mga mang-aawit. So, di ba kapag may battle, ang dala ng army, mga Sandata. sandata. Pero ito umawit. Mm-mm. Sabi ni Lord, umawit. Mumili ka ng singers. E di nag-praise the Lord sila, umawit sila. Di ba? Praise the Lord. His love is eternal. Ang nangyari, nagpadala ang Diyos ngayon ng mga lalaban doon sa mga kaway. At ang nangyari, nagpanik sila. Sila mismo nagkagulo. Nagkagulo sila. Come to think of it, you're in a battle. Pero, iba ang paraan ng Diyos eh. Kaya sabi niya, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Ang kanyang paraan, mawit ka ng papuri. At makikita mo, kumilos ang Panginoon. God's favor is upon the believer. You see? So ngayon makita natin, ano ang daladala mo? Ano ang hinaing mo? Ano ang negative situation mo ngayon? Ano ang mabuting matututunan natin dito? Mawit ka ng papuri. And you will touch the heart of God. And He will surely grant His favor on you. And then number 14, God inhabits the praise of His people. So what do you mean by God inhabits the praises of His people? Kasi ito pong salmo na ito ay nagsisimula, una, by rejection and then abandonment, pero pagkatapos ay nagkaroon din po ng declaration ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Sinabi kasi, for thou art holy, O thou that inhabits the praises of His people. So, nung dineclare ni Haring David, ang salitang ito, nag-express siya ng absolute trust sa ating Diyos. So, ibig niya sabihin, no matter what is happening at the moment, he felt alone, mga kapatid. Pero alam niya na ang Diyos nandyan, present at in control. And God is in His throne. He is ruling over David's hour of need. May malaking pangangailangan si Haring David. Kasi 1 Peter 2:23. Kaya ang nangyari si Lord, Ama siya eh, God the Father, hindi niya ina-abandon ang kanyang anak. Ang Diyos ay kumikilos bilang sovereign king sa buhay natin. At siya ay may plano. At anong nangyari? David would soon be delivered. Makita natin. When David says, God dwells in the praises of His people, ibig sabihin, kapag ang ating puso ay puno ng papuri sa ating Panginoon, napupuno din po ito ng presensya ng ating Diyos. Ito po ay totoo rin sa ating mga churches, sa ating fellowship. Kapag ang ating fellowship, we sing praises, we sing worship to God, at ito'y nakaakyat sa trono natin Diyos, God will be with us. Maski sa mga bahay ng mga prayer meetings, di ba, nagsisimula tayo ng pag-awit. You know, whenever there is an heartfelt, taos-pusong pagsamba at papuri sa ating Diyos, God is always there. At conscious tayo sa presensya ng ating Panginoon, He will be there. Hindi niya i-abandon na ang pananampalataya ng mga tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. May mga panahon na kung saan we are in a negative situation, but God is perfect. He is holy. Ang pagpuri sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. When we are in trouble, when we praise God, we shift our mind from the negative to the positive. Pinupokus natin. Nililid tayo na ituon ang ating kaisipan sa ating Diyos na siyang may control sa lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay.
When we sing praise to God, it is an act of faith. Nagtitiwala tayo. We turn our worries into praise. We invite God's presence. And He gives us comfort. He gives us strength in our situation. Kaya ito pong idea na God inhabiting the praise of His people means ang Diyos ay lumalapit, tumatahan, naninirahan sa puso ng mga papuri ng mga mananampalataya. Kaya glory to God, maraming salamat sa Diyos sa ating pag-aaral ng tungkol sa pagsamba at papuri sa Diyos. Mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Kagalang-galang siya. We have to respect Him. We have to honor Him. Ano ang pwede nating ibalik sa kabutihan ng Diyos, kundi siya ay bigyan ng pagsamba at papuri. Amen. Yeah. Okay, salamat sa Diyos at babatiin naman natin ang mga may birthday. Narito po silang lahat. Happy birthday, July 3. July 3. Oh, Sister Vicky. Happy birthday, Happy Sister birthday, Victoria Sister del Vicky Rosario. Sister Ice Villa Casanova. Sister Mary Rose Mary Rose Ernie. Sister Sister Eva Eva. Villanueva. Oh, Sister Eva. Sister Eva, happy birthday. Brother Ricky Samson. Brother Kaiden Cosme. At si Helmut. Oh, Brother Helmut, happy birthday. Happy birthday. Glory to God. So, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Have a great day. Have a blessed day. Have a wonderful birthday. Glory to God, hallelujah, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So, para po sa ating announcement, mahalaga po ito, meron po tayong covenant meeting, July 4, bukas na po yan mga kapatid, 8 a.m. sa Comfy Worship Center. Attend po kayong lahat ha, ito po ay para sa ating mga covenant members, para po sa mga mahalagang mga announcement natin. Now, we have a repeat new song of the week titled, Your Word is You by Sister Meredith Cruz. Closing Yes, prayer. mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Amen. Lord. Glory to God. God bless everyone. I praise you, Lord. Hallelujah. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord.
time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord.